Papasok na po tayo sa 8th stage ng Ronda Pilipinas. Mag-upisa po tayo rito sa Olongapo City. Kung saan po tayo nagtapos. At yung ating mga siklista ay naghahanda na po para dito sa susunod na stage natin. Well, if you are a true-blooded Pangasinense, this is the lap for you. Ito ang lap na magtatapos sa lalawigan ng Pangasinan. Ito po nakikita po natin. Mag-upisa nga po tayo rito. We are in Olongapo City. Diyan po yung ating tapos sa Alaminos City. This is going to be a very long stage. Once again, 8th stage. At ito nakikita po natin yung ating traditional na parada. Well, it gives the people of the city of Olongapo a close and slow look dito sa ating peloton. At saksi ang ating ulo ng apo sa pagdadaan ng ating mga siklista. And in just a little bit, makikita po natin, mag-umpisa na po tayo. Raratsada na po sila. This will be a very exciting and interesting stage dahil napakahaba. Ito na nga po, kilometer 0. At magiging mabilis ang lap na ito. Nakita natin talagang hataw na yung kanilang mga padyak. Well, the looks are deceiving. Kala mo mabagal ang takbo. Pero makikita mo sa takbo ng motorcycle na matulin na yan sa umpisa pa lang. Sa ganitong takbuhan, hindi malayo ng mga 50 to 60 kilometers ang kanilang bilis. Nakikita natin yung third group. Balikan natin yung action muna dito. Yung ating mga leaders sa ating 8th stage. Well, very unusual. Sa umpisa pa lang ng ating karera, makikita kagad natin ang ating red jersey together with another cyclist trying to break away. At makikita natin, sumenyas ang ating red jersey doon sa isang siklista na sumunod lang sa kanya. And the red jersey is now taking the lead and making a blistering face. Baka pwede mo explain sa ating mga nanonood kung bakit sa tingin mo talagang hindi pangkaraniwan na nangyari ito sa mga karera. Una-una, napakahaba nitong ating karera. At normally, ang mga red jersey wearer, defensive riding yan. Pero sa particular na lap na ito, makikita natin na ang ating red jersey wearer on the offensive. Very aggressive, trying to take the lead and trying to break away from the main peloton. Yan na po, nasa Sambales na po tayo. Yan po yung peloton na nakikita niyo po sa your screens. And obviously, talagang ito si Irish Villanueva, Valenzuela rather, talagang gusto na talaga niyang palawkayin yung kanyang lamang. Well, very obvious na may binabalak tong mama na to. And sa tulong ng tatlo niyang kasama, they are trying to widen the gap. At makikita natin yung dami ng tao sa tabi ng kalsada watching the peloton go by. Kitang-kita talaga natin pag sinasabi ng mga tao na hindi talaga sikat itong cycling dito sa bansa natin ito isang patunay talaga na hindi po totoo yun. Talagang napakaraming sumusunod dito sa cycling tour. Mas lalo na nung panahon pa na halos taon-taon ginagawa ito. Well, we have to thank LBC and Ronda for bringing back closer to the people itong paborito nilang sport na cycling. And hindi naman tayo pinapahiya ng mga tao. Napakarami nila at napakasaya habang dinadaanan natin. Kitang-kita mo, sabik na sabik nga yung mga tao na makita yung kanilang mga idolo, yung kanilang mga siklista. There's traffic there on the left side na dinadaanan ng ating mga siklista. Kita mo, tumitigil sila lahat at bumababa pa sa kotse para lang mapanood. And for once, yung mga taong naipit sa traffic, hindi mo makitaan ng galit. Puro nakangiti at matamang pinagmamasdan ang pagdaan ng ating peloton. Ito makikita natin, one of the rough roads na dadaanan ng ating mga siklista. This is gonna slow down the pace a little bit. Well, sinamantala ni number 115, Jun Ray Navarra ang pagkakataon at mabilis na nag-breakaway. Iniwanan ng tatlo niyang kasama. At ito ang malaking grupo na sumusunod do sa apat nating leading cyclist. Kapansin-pansin pa, Anthony, doon sa harapan. Nagbabantayan yung ating red jersey at yung ating yellow
jersey wearer na si El Joshua Carino. Ayan na nga, sinamahan na po sila ng mga iba. Pati na rin si 102. Balik uli sa apat na siklista ang ating lead pack. Nandun ang ating red jersey wearer, kabilang itong si Jun Ray Navarra na bagong-bagong siklista nagmula sa Mindanao, at yung ating yellow jersey wearer na si El Joshua Carino. Biglang bumilis ang takbo. Makikita natin na pinipilit ng ating red jersey na pabilisin ang karera. Pero kitang-kita mo halos wala yung agwat nila dun sa tinatawag nating peloton. Pero pag-usapan natin si Irish, sa tingin mo ba meron siyang lakas na makatapos in the lead all throughout this particular stage? Well, the way he's racing today, siya ang nakakaalam. Sa palagay ko, mayroong binabalak yung mama. Dahil at the very start, nakita natin na he's trying to lead his 4 companions to break away from the peloton. Nung dumikit yung peloton, makikita natin nag-iisa itong si Irish Valenzuela, lumalayo uli. So, there is something in the mind of this rider in this particular stage. Siyempre, alam mo naman yung mga atleta, minsan pagkagising nila, parang may pakiramdam sila na siguro sa araw na to, malakas ako. Siguro feeling niya, sabi niya, di kunin na natin kung makukuha natin. Probably you are correct. He's feeling good. The legs are good. So, he is testing everybody right now. Of course, we had about 180 kilometers kahapon. Ngayon, 125 kilometers lang po yung ating tatakbuhin. So, para sa kanila, siguro, pwede silang rumatsyada ng a little bit more. Well, now we can see a member of the PLDT Spider taking a very fast clip and going after the 4 lead cyclists. Ay, ito po yung ating mga lead cyclist na binabanggit nga ni Froy. Pero yung kanilang agwat is not as big as we saw in the previous legs. Mas lalo na doon sa Cebu. Babalikan na naman natin yun. I think so far that was probably the biggest lead that we've had from the lead pack to sa peloton. Would you believe, Anthony, na dito sa apat nating leading cyclists, ang pinakamatanda rito ay si Irish Valenzuela. These are all youngsters. And this is a great and significant development in Philippine racing. We have new and up and coming riders coming to the fore and challenging itong ating mga veterano. At yun ang sinasabi natin, talagang importante because baka nag-changing of the guard na nga tayo dito. Nakikita natin ito na yung mga magiging mga siklista natin na lalaban para sa atin sa international arena. Well, palagay ko, this is the year. And what we are seeing right now, indicative ng past development ng cycling sa ating bansa because of Ronda. Again, nagpapasalamat po tayo sa LBC para dito sa Ronda Pilipinas. Binalik na naman nila yung passion ng ating mga Pilipino para sa sport ng cycling at syempre, nangunguna na naman yung mga bata rito. And because of the long route, makikita natin na talagang ambak-bakan, walang hinto, walang tigil. Napakahaba na kalsada hanggang sa matatanaw mo. And everybody is free to himself para magkarera. At yan, kanina nakita natin si Irish na abutan na ng peloton. Wow. And what a beautiful shot we have. Napakaganda ng paligid. Buong-buo ang ating peloton. Nagpapakiramdaman. Buong-buo uli at nilamon ang ating lead pack. At ngayon nagpapakita. Ito si Sherwin Jamsay kasama si Marvin Tapik. Pinipilit na makawala. So we're gonna have a new lead group here in just a little bit. Nakikita natin pero magkatikit pa rin sila halos ng peloton. Pero yun na, meron na po tayong lead group. At makikita natin halos buong-buo ang buong karera, ang buong peloton, sama-sama, nagkakatanawan lamang. Nasa San Felipe na po tayo ngayon. Katulad ng binanggit natin at the very beginning, San Alaminos po ang ating pagtatapos. Maganda ang daan, pakiwal-kiwal, papaling-paling. What a beautiful day for racing. Maganda nga yung ating panahon at hindi katulad na naman ng Cebu na sa isang araw nagpalit na ilang beses yung panahon, pero ngayon nakita natin maganda, hindi nga ganun kainit, pero syempre tuwan-tuwa yung ating mga siklista rito. And there we have the lead pack. And one cyclist trying to break away. Now we have a group of 1, 2, 3,
4, 5, 6 cyclists successfully breaking away. No, it's 2, Ang dami, 4, mga- 6, 8 cyclists actually. Kanina nagtatago doon sa harapan yung mga iba, hindi natin masyado makita. Pero ngayon, medyo lumaki na yung ating group number 1. And it's number 25, Daniel Asto of Philippine Navy leading the group. Nabanggit nga natin nung isang araw, nakita natin yung Philippine Navy talagang pinag-aaralan parati yung ruta. And for the first time, we have 2 cyclists from Y101 FM Cebu. Cyclist number 105 and number 103. That's the brother Pagnanawon. Kita natin sila kanina nagtutulungan. Ito na nga po yung ating peloton. Not that far behind. Nasa kabangan na po tayo rito. Palapit po tayo sa Alaminos. And very interesting, ang ating lab magtatapos sa Pangasinan, pero we have 2 brothers from Team Cebu in the lead pack. And possibly, baka makakita tayo ng lap winner coming from Cebu. So obviously familiarity really not a factor here dito sa ating stage number 8. As we take a look at the peloton, pushing forward. At kitang-kita ang malaking mama si Alpi Catalan, nakasama sa grupo sa harapan na siyang umahabol sa lead pack. Pagka ganyan, Anthony, na mahaba ang pila, ibig sabihin lang niya mabilis ang dalahan. Balikan na naman natin yung aksyon dito sa ating group number 1. Kabilang dito sa ating lead pack, yung number 5 na si Harvey Sikam. Si Harvey Sikam, mayroong isang tsuhin na napakasikat sa cycling, si Jack Sikam. At dito nga sa pagkakataong ito, patuloy at masipag na dinadala nito sa Daniel Asto ang trangko. You can see there the clouds. We're hoping that the rain doesn't come down. Mag-iiba na naman yung kondisyon. Pero as far as the riders are concerned, yung ganitong klaseng sitwasyon, at least hindi ganun kainit, makakatulong din sa kanila yan. At makikita natin na patuloy ang pagbibigay ng suporta ng team car ng Cebu sa kanilang dalawang rider. Siyempre, tuwan-tuwa sila. Nandun sila sa first group. Ito na nga yung ating peloton. Humahabol. At makikita natin kung gaano kabilis ang ginagawang paghahabol nitong ating peloton. Tikitan pa rin natin yung aksyon dito sa peloton. At the back of the peloton, we have number 91, Gary Meres of Team Enrile. Now, it is the turn of Harvey Sikam to take the lead. Si Harvey Sikam po nagdadala ng trangko at sinusundan nitong si Daniel Asto. And in the meantime, kita natin yung ating red jersey. Medyo nagpapahinga na. Kasama na rin yung ating yellow jersey doon. Hindi pa rin sila nag-iwalay at mukhang habang tumatakbo, patuloy ang kanilang pagbabantayan. First group pa rin po. Nabawasan na sila. But here they are coming up closely in the back. So still part of that lead group. Ito na, may konting akyat pa akyat tayo rito. And for the first time, we see a rider from Metro Manila joining the lead group. And that rider is rider number 82, Michael Pili. Michael Pili making his presence felt in this particular lap. Nakikita po natin sa board, just a little over a minute yung agwat natin. Well, sa haba-haba nitong lap na ito at sa bilisan ng takbo, 1 minute is a big gap. Kasi halos patag lang nga yung ating karera ngayon. May mga konting patag katulad doon. Actually, nakikita natin konting paakyat. Pero halos patag lang talaga yung ating race route sa araw na to. Well, now we are looking at
the rider from Team PLDT Spider trying to pick up the pace, but he is being checked by our red jersey wearer, Iris Valenzuela. Kanina, yan yung second group. Ngayon, balikan naman natin yung action sa first group. At dito muli natin nakikita ang masipag na nagdadala ng trangko, ang number 6 na si Harvey Sikam. At ngayon, nagpapakitang gilas at ating pinagmamalaki ang rider from Metro Manila, si Michael Pili, na pasamantalang kinuha ang trangko at ngayon ibinigay niya sa number 57 na si Kenneth Solis ng 100 Islands, Pangasinan. Well, nagpapalitan lang sila ron dun sa ating first group. As you can see there, palapit na po tayo sa ating sprint. Well, we will wait kung papatulan nitong mga rider na to ang sprint line. Pero sa mga pagkakataong ito, makikita natin na nagtutulungan sila at malinis ang ginagawang palitan at patuloy na inilalayo ang kanilang grupo doon sa naghahabol na main peloton. Diyan po yung umpisa ng ating sprint. Palapit na po yung ating mga siklista rito. At dito, makikita natin na naglalabanan sa sprint ang isang tiga Pangasinan, isang tiga Metro Manila, at ang tiga YFM Cebu. At nakita natin na ang nanalo sa sprint, si Kenneth Solis ng Pangasinan, pumangalawa si Michael Pili ng Team Metro Manila, at pumangatlo si J-Bob Pagnanawan. Talaga napakarami mga taong interesado talaga dito sa ating karera. And you can see they're lining them up dun sa ating kalye. Napakarami po nila. Ito na yung ating peloton. Balikan na naman natin yung mga ating mga nauna. At now, kapansin-pansin, Anthony, may nakikita akong dalawang tiga PLDT Actually, second group to. Spider nakasama sa iisang grupo. At kapansin-pansin na tanaw na nila yung nauunang grupo. At dahan-dahan na nila itong nilalamon. So now the first and second group have actually merged. Napakaraming tao talaga all throughout the race route. Ito na nga yung ating group 1. At makikita mo si Daniel Asto na binabanat ang kanyang likod. Matapos na magpakahirap, inabutan siya nitong second group. Now making that curve, that turn around the bend. Pero kita natin, wala na yung mga rain clouds dito. So no threat of rain whatsoever. The sun is back out. Now they are running at a steady pace. Itong ating grupo, makikita natin uli si number 5, Harvey Zikam na nagdadala ng trangko. Ito na ang ating main group, ang ating main peloton na hinahabol itong ating lead pack. Nasa kasalukuyan, we have a 3-man lead pack composed of Joseph Millanes, Renato Sembrano, and Rustom Lim. Renato Sembrano, by the way, comes from the team of Cebu but is a native of Pangasinan. Oh, that's very good trivia there. Ito na sila palapit sa atin. Ito yung ating first group. May pagtatangka itong native ng Pangasinan na si Renato Sembrano na kunin ang lap na ito. At bakit hindi? Katulad nga na sabi mo, he'd like to be able to show what he can do dito sa ating stage. Second group na po ito. Ito yung iniwanan ng tatlo. Pero mukhang seryoso ang paghahabol itong number 41. Number 41, ito si Julius Bonso na isa rin tiga Pangasinan. Talagang inspirado po sila rito. Balikan natin yung ating first group. Pushing forward, trying to widen that gap. Now it's Sembrano, Joseph Millanes, and Rustom Lim, followed very closely by the chase group. Kita-kita mo, halos talaga mga 2 segundo lang talaga yung kanilang agwat.
At mabilis ang dalahan ngayon. Makikita natin parang ahas na gumuguhit sa kalsada. Pansamantala lumingon itong si Julius Bonzo. At bilang senyas, bumulusok at kinuha ng number 46 na si Rustum Lim ang pangunguna. At sa kasalukuyan, siya ngayon ang lone lead cyclist. Papalapit tayo ng papalapit sa finish line doon sa Alaminos, Pangasinan. You can see him there making that move very early. Mukhang maganda ang timing nitong si Rustum Lim. Solong-solo niya. At hanggang sa 5 kilometro na lang ang natitira. Mukhang kakayanin nitong si Rustum Lim na ipanalo at tapusin ang lap na ito na nagsosolo. Tignan natin, syempre kanina pa malakas din yung ating second group. At saka yung peloton, all throughout talaga hindi sila nagpapaiwan. At hindi madali ang dalin mo ang buong 5 kilometro na nag-iisa laban sa mga sumusunod sa iyo na binubuo ng 3 siklista. At 3 kilometro na lang po natitira bago po tayo umabot sa Alaminos. At ngayon, bigyan natin ng pansin ang ating second group, pushing forward, pushing hard. And now it's Mark Julius Bonzo making a bid. Sinusubukan ni Mark Julius Bonzo na makawala dito sa naghahabol na grupo. Makawala kaya si Mark Julius Bonzo at makasama ang kanyang kakampi na si Rustum Lim sa pamumuna dito sa ating finish line. Rustum Lim, syempre ng PLDT Spider, nangunguna pa rin as we approach the final 200 meters. At makikita natin ang kapal ng mga tao nanonood at ang nag-iisang siklista na dumadaan dito sa kalsada, si Rustum Lim. Well, there in the background, you can see mabilis na humahabol yung second group. It's going to be a good chase for second and third. Yeah, Rustum Lim finally taking the lap. Now it's a close battle for second between Mark Julius Bonzo and Mercurio Ramos. It's Julius Bonzo. Bonzo, and Mercurio Ramos taking third. Yan po yung ating first, second, and third as the other riders start to pass through the finishing arc. And here comes the big bunch. Siyempre, inahantay ng mga tao yung ating red jersey holder na si Irish. Kasama doon sa malaking grupo. Pasukan na natin ating awarding ceremony. So yan po si Alaminos Mayor Nani Braganza. Congratulating our third placer from Team Tarlac, Merculio Ramos. In second place, galing sa PLDT Spider, representing PLDT Spider na si Mark Bonzo. Yan din si Mo Chulani ng LBC. 25,000 pesos going to Mark Bonzo. At ang ating first placer dito, Rustum Lim from PLDT Spider, getting the gold medal and 50,000 pesos. Close up there of the winners, together with Mayor Braganza and Mo Chulani. At ang ating mga jersey wearer, itong ating Yellow MVP Sports Foundation number 43, si Ronald Duranza. Ang Jimbei White jersey goes to number 11, Iris Valenzuela. At ang Total Blue, pangalawang jersey na isusuot ni Ronald Duranza. And of course, ang ating LBC red jersey wearer na si Iris Valenzuela. At sapagkat hindi naman pwedeng isuot ng ating dalawang rider yung tigalawang jersey, yung susunod sa kanila, yung next in rank ang binibigyan ng pagkakataon na maisuot itong mas mababang jersey, itong white at itong MVP Sports Foundation yellow jersey. Diyan po yung mga nanalo dito sa ating 8th stage. Aning pagbabalik
Stage 9 na po tayo, babiyahe tayo sa Vigan.